Hi, my name is Cyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Our vocabulary term is annihilate. Annihilate, Toto. Grabing iyak naman ni Toto niyan, parang sobra-sobra. Ang annihilate mga sombreros ay verb. Ito po yung pagwasak, no, pagwala, no, pagsira sa isang bagay completely or sa someone, sa tao gustong sirain. Mga bagay, no, mga bagay, mga pangyayari na gusto nating walain at parang tuluyan ng sirain. Ganun po siya mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay destroy, crush, demolish, abolish, eradicate, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. To annihilate the entire city people, the troops of Toto must destroy the walls first. Annihilate. Walls, walls, walls. Do you know the historical Berlin Wall? Ang Berlin Wall or ang pader ng Berlin mga sombreros ay silbing harang sa East at West Germany. So balihati or dalawang Germanys dati. So East Germany, iba rin yung West Germany. Ngunit nung nagsimula itong bumagsak noong 1989 ay nagsimula muling maging isa ang Germany. No, naging isa na ulit sila noong October 3, 1990 as officially one nation. Ang pagbagsak ng Berlin Wall mga sombreros ay napakamakasaysayan. Pero may mas makasaysayan pa dito mga sombreros. Basahin natin Joshua 6:20-21. Ito po yung pagbagsak ng Walls of Jericho na sila Joshua po ang inatasan or parang nilagay ng Panginoon para pabagsakin ito in just pag-ikot lang po sa buong city, and then God moved amazingly. Joshua 6:20-21, kaya't hinipan nga ng mga pari ang mga trompeta at nagsigawan ng napakalakas ang mga tao nang marinig iyon. Bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Pinatay nila ang lahat ng tao sa lungsod, lalaki at babae, matanda at bata, at pati ang mga asno, baka at tupa. No, ito yung mga sombreros na manifestation or one example na kayang gumawa ng Diyos ng napaka miraculous at napaka mangha mga sombreros. Sila Joshua kasi yung mga piniling tao ng Diyos that time, and Joshua led yung troop or yung tropa ng mga Israelita kasi they were conquering or binibigay sa kanila ng Diyos yung mga lupang pangako, yung mga city. Kasi nga yung bansang Israel ay yung piniling tao ng Diyos. So out of his people, out of his pinili mga tao ay gumawa siya ng napaka marvelous at wonderful na mga acts mga sombreros. And dito ang ginawa nila Joshua, umikot lang sila sa city ng yung kung saan yung walls of Jericho for 6 days, and on the 7th day God did miraculously, no? Grabe. Sa buhay natin may mga pader tayong gustong bumagsak, no? Siguro yung mga takot natin sa buhay, gusto nating pabagsakin na, yung problema natin gusto nating pabagsakin, yung trials natin sa finances, sa physical, sa spiritual, sa social, sa medical, or sa anumang mga aspect ng buhay natin, gusto nating pabagsakin sila. Pero ang solusyon lamang doon mga sombreros ay obedience sa Panginoon. That is why God also worked amazingly sa kanilang buhay. So ganun din po ang gawin natin. So let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Kalabasa, may scientific name na Cucurbita maxima, Cucurbita moschata. Alam niyo ba sa botany, ito pa ay considered as prutas. Hindi nakakapagtataka mga sombreros dahil ang pinakamalaking prutas sa buong daigdig ay tinatawag na Atlantic or Giant Atlantic Pumpkin. That's according sa Guinness World Records 2021 data. At ito po mga sombreros sa physical structure process nila, kagaya po ng mangga, kagaya ng durian, ng pakwan, sa bulaklak nila mismo nabubuo ang prutas at ang buto nila na eventually ay tinatanim para sa reproduction. Pero yun nga, no? Mapagulay, mapaprutas, ang bottom line po mga sombreros ay meron tayong nakakain biyaya mula sa Panginoon. Hindi po ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia.
Encyclopedia. Si Mr. Dictionary. Si K. Graham Peach, your kasombrerong grammar in speech. At sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masawalang hinihiyang lalang nag-faith of love, pagsunod sa ating pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Do you like egg during breakfast as well? We're using Toto's big book. We have Mom! Mr. Dictionary, my big book. We have iniquitous. Iniquitous. Toto. Andito ang big book. Andito sa akin mga big book. Ang iniquitous mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalaraw natin sa sobra at labis-labis na kasamaan. Labis na pagiging madaya or unfair, no? Parang morally bad, parang ganun. Ayaw po natin ng mga iniquitous na mga pangyayari or mga paglalarawan mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay wicked, infamous, vicious, heinous, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Toto's food court was a part of this iniquitous setup. Iniquitous. Konting kaalaman mga sombrero. Nabanggit ni Mr. Dictionary ang food court. Ang pinakamalaking food court sa buong mundo ay ang Oasis Restaurants and Entertainments na matatagpuan sa Cairo, Egypt. According sa Guinness World Records 2011 data, ay meron itong 4,223 seating capacity. Speaking of food court mga sombreros, alam niyo ba na sa langit ay merong food court na hindi nauubusan ng pagkain? Take note, Psalm 78:23-25. Sabi dito, yet he, this was God, had commanded the clouds above, no, inutusan daw niya, and opened the doors of heaven, had rained down manna on them to eat. Ito yung time po ni Moises at ng mga Israelita, mga sombreros, no, nagpaulan daw siya ng pagkain o ng manna na tinatawag na pagkain ng mga anghel. And given them of the bread of heaven. Grabe, no? Bread of heaven. Men ate angels as food. He sent them food to the full. Grabe. Nagpadala siya ng manna, ng pagkain ng mga anghel, mga sombreros, para pakainin ang mga pinili niyang tao, mga Israelites. Ang heaven po kasi, may mga bodega po doon. May bodega ng snow, ng ulan, ng pagkain, ng marami mga sombreros, no? Hindi natin kayang isipin at alam mo, i-describe with all superlative degrees ng adjectives natin kung gaano kaganda ang heaven, mga sombreros. Complete package, no? Kompleto lahat ng mga stocks doon sa heaven, mga sombreros. Sabi dito, food court, no? Had rained down manna on them to eat and given them of the bread of heaven, no? Galing mismo sa langit. Grabe katindi ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga piniling tao. And we as children of God, alam mo, may mga tendencies minsan na parang kulang na ako sa pag-ibig, so kulang na ako sa care, sa concern, sa understanding, sa pagpasensya, sa pagpapatawad. But let's ask na magpaulan din, no? Magpaulan ng pag-ibig, nagpasensya, ng pag-uunawa, ng pagpapatawad ang Diyos natin mula sa bodega ng kanyang heaven. So let's read, love and obey what's in the Bible. Asin kayo dyan. Ang asin mga sombreros ay may chemical name na sodium chloride. Ang sodium or ang element na sodium ay na-discover ng English chemist na si Humphrey Davy. Iba pang na-discover ng mga sombreros na elements ay chlorine, manganese. Pero merong madilim or malungkot na kwento mga sombrero si Sir Humphrey Davy. Kasi habang siya po ay nagtatrabaho sa kanyang laboratory ay nasabugan po siya ng nitrogen trichloride na naging sanhi ng pagka-damage ng kanyang paningin. Kung kaya he had to wear eyeglasses for the rest of his life, mga sombreros. Pero ito po kasi mga sombreros, Ida Salt, hindi po ito sponsored by any company or brand po dito mga sombreros.
Pero yun po, ang element symbol po ng sodium mga sombreros ay Na, no? Diba? Sodium, Na. Pero ang layo. Ang Na kasi mga sombreros ay mula sa Latin word na natrum. Nang ibig sabihin po, kung itatranslate natin sa English ay soda. Kaya sodium, no? Soda, sodium. Muli po, ito po si mula po rito sa Camilla Village sa Tagum City. Ito po si Kasombrero Dennis, aka Kuya King 2.0, at nagsabi niyang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ng ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga Sombreros at see you sa next segment! Hi, my name is Kebri Cyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Toro's cry is really irritating. Our vocabulary term is atrocious. Kaya sobrang iyak talaga ni Toto sa big book na to. Ano kayong tataka? Anong meron sa big book na to? Ang atrocious mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa sobrang kasamaan, sobrang lupit, sobrang matindi, no? As in harsh, as in brutal, as in cruel, no? Sobrang malupit mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay horrifying, abominable, dreadful, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. Dictionary. How atrocious and cruel that typhoon was, Toto, the weather forecaster, exclaimed. Atrocious. Typhoon. Do you still remember the storm Ondoy? Ang bagyong Ondoy mga sombreros ay isa na siguro sa pinakamalalang baha or bagyo na nangyari sa atin o dumating sa ating bansa. Bago ito dumating sa atin ay meron siyang international name o dumaan muna siya sa bansang Palaw noong taong 2009. Ang Ondoy po ay isang baha. Basahin po natin Psalm 29:10. Ang Panginoon ang may kapangyarihan sa mga baha. Maghahari siya magpakailanman. Isaiah 28:2. Makinig kayo, ang Panginoon ay may inihahandang malakas at makapangyarihang bansa na wawasak sa Samaria. Katulad ito ng mapaminsalang bagyo at rumaragasang baha. Nahum 1:3, ang Panginoon ay hindi madaling magalit, ngunit dakila ang kanyang kapangyarihan at siyak na paparusahan niya ang nagkasala. Kapag dumadaan siya, umuugong ang hangin at bumabagyo. Ang mga ulap ay parang alikabok sa kanyang mga paa. Panaghoy or Lamentations 3:37-39. Walang anumang bagay na mangyayari ng hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Bakit tayo magrereklamo kapag tayo pinaparusahan kung dahil naman ito sa ating mga kasalanan? So ganun po mga sombreros, ang baha, ang bagyo, ang storm, so lahat po ipinapahintulutan ni Lord, no? Nangyari isang bagay kasi pinahintulutan niya, no? Hindi po mangyari isang bagay kapag hindi po niya will or hindi, wala pong approval niya. Kumbaga pa, nasa kanya ang final say, nasa kanya ang final decision, nasa kanya ang final approval. So yung mga baha, yung mga calamities na nararanasan po natin ay meron pong malalim na reason at purpose. Kung kaya sinasabi dito, mostly sa sinasabi dito ay marami ng kasalanan ng tao, no? Marami na nagkasala. Kung kaya nais ng Panginoon na parang gisingin tayo, na oy, gising, no? Hindi na tama ang ginagawa natin. That's why dumulog tayo sa Kanya at magpambaba tayo. And yun ang mga reasons kung bakit nagkakaroon ng calamities. Pero ang mga tao usually ay ganito ganyan. No, may mga scientific reasons, no, may mga scientific methods na ginagawa para malaman kung anong dahilan. Pero beyond that or deeper than that, mayroong mas malalim na reason. May mas malalim na dahilan mga sombreros. And sabi dito, lahat po ay pinahintulot ng Diyos because ang mga tao po ay nagkasala, no? Whether sa mga Diyos-Diyosan, wala nang panahon ng mga tao sa Diyos, no? Wala nang panahon sa Biblia, wala nang gumagawa ng, alam mo yun, wala nang gumagawa or masyado nang mas marami ang gumagawa ng masama kaysa sa gumagawa ng mabuti. Kung kaya nagpapadala siya ng mga calamities gaya ng mga baha, kung kaya, pero hindi pa naman huli ang lahat mga sombreros. His grace is so sufficient. Nag-uumapaw ang kanyang grasya at pag-ibig. Pero tayo po bilang mga tao ay dapat magkakaroon tayo ng panahon
para magbasa, no, read, love, and obey what's in the Holy Bible. Coca-Cola. Alam niyo ba ng pangalang Coca-Cola, mga sombreros, ay pangalan talaga ng dalawang halaman. Coca means, or may scientific name na Erythrocylum coca, at ang cola naman po ay may scientific name na Cola acuminata or Cola nitida. Alam niyo ba ng Coca, mga sombreros, ay ang pangunahing ingredient or substance sa nakaka-addict na droga na cocaine, habang ang cola plant naman ay kapamilya siya ng cacao na may ingredients na tannin, theobromine at caffeine. Uli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cambridge Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalang nangyayang lalang love, pagsulod sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!